Magandang umaga po. Maray po tayo magsitayo at basahin po ang scripture na Acts 28:30-31. Tumaan si Pablo sa 2 taong ganap na kaniyang tahanang inuupahan at ang tinatanggap ang lahat ng kahit sa kanyang nagsisipagsadya na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan na walang sino mang nagbabawal sa Kanya. Maaari na po tayong magsiyo po. Salamat po. Hello. Hello. Yeah. Praise the Lord. Good morning to everyone. Yan ang pagbati na tinuro sa atin ni Brother Toti. Si Brother Toti. Sa atin pong teksto ay nabinasa kanina ay meron po tayong makikita tatlong katotohanan na isa-isahin po natin. Una po yung katotohanan na ang gospel ng ating Panginoong Jesus or ang gospel tungkol sa kingdom of God ay hindi mapipigilan. Walang makakapigil sa pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Pangalawa po ay katotohanan na merong tayong buhay, no? Ating buhay na yon ay dapat ay magkaroon ng kabuluhan para sa Panginoon Diyos. Nakikita po natin yun sa ating talata kung paano si Apostle Paul ay nagkaroon ng meaning, ng kabuluhan ng kanyang buhay sapagkat ito'y ginamit niya na makabuluhan para sa Panginoon. Okay. At pangatlo na katotohanan ay yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. Yan po yung tatlo na ating tatalakayin sa mga talata na ating binasa sa umagang ito. So let's bow our heads before we proceed. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, Panginoon, for this morning, for indeed you are here in our midst, Holy Spirit. We acknowledge your presence and we honor you today. We bless you, we magnify you, and we thank you for how you're going to teach us, Lord, of your will and purpose for our lives, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, sa gagawin mong pagtuturo sa amin at dalangin po namin na inyo pong buksan, Panginoon Diyos, ang aming puso ng sa gayon. Matanggap po namin ng may buong linaw ang mga katotohanan na nanggagaling sa inyong salita. Dalangin namin, Holy Spirit, ang iyong pagturo po sa amin, ang iyong gabay, nang kami ay matuto, Panginoon, mabago sa aming pag-iisip upang magawa namin ang kalooban niyo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Lord, salamat po sa paggamit mo sa iyong lingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay. Isa-isahin po natin yung tatlong katotohanan na yun na pinapakita sa ating talata. Una po ay yung gospel ng Panginoon na hindi napipigilan. Unhindered gospel. Na English yun. Sa talata pong ating binasa kanina, mapansin po natin doon na sinasabi, walang sino mang nagbabawal kay Pablo sa pangangaral niya tungkol sa kaharian ng Diyos at pagtuturo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. Sa English po ay without hindrance. No? Walang nakakapigil. No? Parang mas magandang Tagalogin niyo na walang nakakapigil kaysa walang nagbabawal. Okay. Sapagkat
yung salitang ginamit dito sa Griego ay may sense na ito'y hindi nahadlangan ng kahit ano. Okay? At sa karanasan ni Apostle Paul, kahit siya ay nabilanggo, na pinabilanggo po siya ng mga Hudyo dahil sa pangangaral niya ng salita ng Panginoon, ng mabuting balita ng paghahari ng Panginoon, sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus, na kinaayawan ng mga Hudyo, siya'y pinakulong. Para sana mahadlangan yung pangangaral na yon. And yet, habang siya nakakulong, hindi pa rin nahadlangan yung pangangaral ng mabuting balita ng paghahari at pagliligtas na ating Panginoon. Kaya nagtapos po yung ito pong Book of Acts na sinulat po ni Evangelist Luke sa isang katotohanan na ang mabuting balita ay naipapangaral ng malaya. Walang makakapigil, merong mga nagbalak na pumigil pero walang nakakapigil doon po sa pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Okay. At yung pangangaral ng mabuting balitang ito ay hindi lang sa Book of Acts ipinakita na walang makakahadlang, kundi hanggang ngayon ay naipapangaral ng malaya ang kanyang salita. Amen po? Bagamat meron pa rin mga bansa katulad ng Jerusalem, for example, ng ng Hudyo, ng mga Hudyo na kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin sila naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Pero meron pa rin na mga lugar na masasabi natin na hindi welcome ang gospel ng ating Panginoon. Okay? Saan bang lugar yon? Sa bandang Middle East, di ba? Merong mga lugar doon na pinagbabawal yung pangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pero kahit yun ay pinagbabawal, meron pa rin matatapang na mga Kristiyano na pinapangaral doon yung salita ng Diyos, bagamat ang kanilang buhay ay nakataya, di ba? May risk doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. In fact, maraming mga missionaries ang nagpupuslit ng mga banal na kasulatan sa mga lugar na yon na kahit delikadong ipangaral ang salita ng Diyos sapagkat ikaw ay maaring hatulan ng kamatayan. Ano po? So, kahit ganoon na meron pong lugar, ay hindi pa rin napipigilan ang pangangaral ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng ating Diyos. Sapagkat ang pinapangaral natin ay kaligtasan para sa lahat ng tao. Kapatawaran sa kasalanan at buhay na walang hanggan sa sino mang sasampalataya sa ating Panginoon. Kahit mahalaga na ito'y may pangaral. Kahit na ito'y merong risk on our part, pinapangaral po natin ito. Katulad ni Apostle Pablo, na sa mga ilang panahon pa ay papatayin dahil sa kanyang pangangaral ng katotohanan tungkol sa ating Panginoon. Okay. So, ganun din, hindi lang ito dito pinapakita ni Evangelist Luke na ang salita ng Diyos ay malayang na ipapangaral sa lahat ng dako, kundi pinapakita rin dito ang katotohanan na yung sektang Kristyanismo, ating sekta ng Christianity ay hindi threat sa Roman Empire sapagkat malaya siya nakakapangaral. May sundalo na nagbabantay sa kanya ng kawal ng mga Romano and yet hindi siya pinipigilan sa kanyang pangangaral. Ibig sabihin, hindi talaga threat yung Christianity sa kanilang panahon. Kumpara dun sa binibintang ng mga Hudyo na ang Christianity ay mapanggulo. Dahil sa Christianity ay naguguluhan ang mga tao sa kanilang paligid. Contrary to what they are saying, ang Christianity sa panahon ng Roman Empire ay hindi threat. Hindi troublesome ang Christianity sa kanilang panahon. Okay? Pangalawa po na truth na makita po natin doon ay yung buhay ni Apostle Paul na merong kabuluhan, merong significance.
Diyan natin nakuha yung sinasabi ni Rick Warren na purpose-driven life. Isang buhay na may isang magandang layunin, no, kung bakit ka narito sa lupa. No? Ang isang pinaka-importanting tanong na dapat itanong ng bawat tao ay, bakit ka narito sa lupa? Tanongin mo sa tabi mo yun, bakit ka narito sa lupa? Alam mo na ba kung bakit ka nandito? Bakit ka sinilang ng Diyos o hinayaan ng Diyos na maisilang sa daigdig na ito? Ano yung purpose ni Lord sa buhay mo? Si Apostle Paul, nakita niya yun sa buong buhay niya. Nung siya ay unang tinawag ng Panginoon, alam niya agad na siya ay magsasuffer alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. At siya naman talaga ay nagsuffer. No? Siya ay pinakulong, siya ay pinagpapalo, siya ay pinagbabato na akala ay patay na. No, at pinakulong hanggang sa nagawa ng mga Hudyo at maging ng mga Roman Empire na siya ipapatay sa bandang huli ng kanyang buhay. Dahil saan? Dahil sa isang magandang layunin ng pangangaral ng salita ng Diyos. Alam ni Apostle Paul yung buhay niya, maitutulong niya sa kaharian ng Diyos sapagkat siya tinawag ng Diyos ng malinaw para ipangaral ng kanyang salita sa mga hentil. Binanggit po sa ating talata na si Apostle Paul ay tumahan doon po sa Rome ng 2 taon. 2 taong ganap. Full, 2 years. Ang sabi ng mga Bible teachers dito na kung bakit 2 years yon, sapagkat ito yung mga panahon or normal period na nire-require or hihintayin mo para makita mo si Caesar. O kaya para dinggin ni Caesar ang iyong request, no? Sapagkat siya'y humiling, di ba, dun sa kay Felix and Festus na siya'y humarap kay Caesar, no, para patunayan na siya'y walang sala, na sapat na siya'y ipapatay ng mga Hudyo. Okay. So, 2 taon ang hihintayin mo, no, para makita si Caesar at dinggin ang iyong kaso. Kaya siya nag-stay for 2 years. Yung iba naman sinasabi rin na ito yung panahon na kailangan para yung papel na dala-dala, na sinulat ni Festus na para dalhin kay Caesar, na nirereklamo ng mga Hudyo na nakasamang lumubog dun sa barko, di ba? Nawala yun eh. So, para magkaroon ng panibagong kopya nun, it will take 2 years, no, para maibigay kay Caesar yung panibagong kopya na yun. Okay? Ito rin yung sinasabi ng iba na mandatory waiting period para sa mga witnesses mula sa Asia or sa Jerusalem na siyang magsasampa ng kaso kay Apostle Paul. 2 years. At ito ay malapit dun sa legal statute of limitations. Hanggang 2 taon, no, ang limitasyong ibibigay sa iyo o panahong ibibigay sa iyo para dinggin ang iyong kaso. So, he needs to stay for 2 years. Hindi niya gustong mangyari yun. Yun ang kailangan mangyari sa kanyang buhay at alam niyo kung ano ginawa niya sa loob ng 2 taon na yun bukod sa pangangaral? Palagay niyo, ano pa yung ginawa niya ni Apostle Paul sa loob ng 2 years ng kanyang stay sa Rome habang hinihintay ang hearing niya kay King Caesar? Palagay niyo ano pa? Nagluto, naglaba, bukod sa nangaral, ano pa kaya? Baka yung iba sa inyo, nagbabasa ng commentary. Maiintindihan yun. Okay? Yung 2 years na yon, sinasabi ng mga Bible scholars or Bible teachers, of course, yung sinasabi ng mga Bible teachers ay guided ng Holy Spirit. Kaya wag nating baliwalain yung sinasabi ng mga Bible teachers sapagkat sila ay nagsunog ng kilay at sa kanilang pagsunog ng kilay sa pag-aaral ng Biblia ay ginagabayan sila ng Holy Spirit. Okay. May gabayan ng Holy Spirit ang
sinasabi nila, sapagkat ito naman ay totoo at nangyari sa panahon ni Apostle Paul. Yung 2 years na yon, siya ay nagsulat bukod sa Book of Romans, di ba, na napag-aralan natin last week. Sinulat niya rin sa mga panahong ito ang Book of Colossians or yung epistles niya na letter sa Colossians, sa Ephesians, kay Philemon at sa Philippians. Yung iba ay nagsasabi na pati yung Book of Hebrews ay dito niya rin isinulat sa mga panahong ito. Okay? So, makita natin, sa loob ng 2 taon na siya ay naghihintay ng kanyang hearing, hindi niya sinayang yon, di ba? Ano ginawa niya? Siya ay naglaan ng panahon para magsulat ng tungkol sa kanyang ipinapangaral, tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol sa ating Panginoong Jesus. Diba? Okay. So, anong ibig sabihin nun sa atin? No? Ano yung gustong sabihin sa atin ni Lord doon? Si Apostle Paul, walang sinayang na oras. No? Idle yung time niya, kung maghihintay siya ng wala siyang gagawin, sayang naman yung kanyang buhay. Kaya naman, sinasabi natin, ito yung buhay na may kabuluhan para sa Panginoon. Di ba? Ang isang buhay na may kabuluhan para sa Panginoon ay isang buhay na inilalaan mo ang iyong oras para sa Diyos. Amen po? O, bakit ka nandito ngayong linggo na ito? Inilalaan mo yung oras mo para sa Panginoon. Ito yung isang bagay na makabuluhan para sa Kanya. Amen po? Kaya congratulate mo yung katabi mo. Congratulations, you are here. Di ba? Kasi naglalaan ka ng oras, naglalaan ka ng panahon para sa Diyos at ito yung isang makabuluhang bagay. Kaya lang, kumpara sa ginawa ni Apostle Paul, parang wala naman masyadong significance, di ba? Or may silbi yung ating pagsamba, of course, sapagkat dito ay narinig natin ang gospel, tayo tumatatag sa pananampalataya, at tayo ay tumitibay, no? Bilang isang mananampalataya, tumatatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi kamukha ni Apostle Paul, siya ay nagsulat, no? Ng mga letters na ngayon ay kasama sa inspired Word of God. Hello? Di ba? Mas may ibang pakiramdam yung fulfillment sa buhay na nagamit ng Diyos ang buhay mo sa iba pang mas matindi or mas malalim makabuluhang bagay, no? Bukod sa pagsisimba. Hello? So nawa, itanong natin yun sa ating sarili, sa ating pagre-reflect ngayon sa salita ng Diyos. Tanungin natin kung sa ating oras ba, no? Meron ba tayong sinasayang? Meron ba tayong mga panahon na ginugugol sa mga bagay na walang kabuluhan, na sana kung papalitan natin yun ng isang gawain na makabuluhan para sa Diyos, ay magkakaroon ng significance or kahulugan ang ating buhay. Hello? Nakuha po natin? No? Ha? Buti pa asa na si baby drummer natin? Wala na. Baby Mochi sa labas. Oh. Bata pa lang siya, nagda-drums na. Di ba nakita nyo? Ganon kaliit, ginagamit na nag-iisip na, no? Hindi naman niya alam yon. Pero, parang ginahamon ko lang kayo, no? Na ibigay natin yung mga panahon natin na idle para sa Panginoon. Kung ikaw ay retired na, di marami ka ng panahon, di ba, na pwedeng ipaglingkod para sa Panginoon. Gamitin mo na yon, yung natitirang mga panahon na yon para sa Kanya. Iba naman, retired na nga, pero kailangan pa rin kumayod kasi marami pang mga pangangailangan sa buhay na kailangang tustusan. Kaya yung mga anak, kung kayo may mga trabaho na, yung gagawin ng mga magulang nyo na pagtatrabaho para sila mabuhay, tustusan nyo na, no? Para makapaglingkod sila sa Panginoon ng todo. Amen po? Ha? Yung iba naman, retired na at parang nagwo-work pa kung tutuusin yung kanilang kinikita, di ba? Parang manager pa ng bangko yung kanilang sweldo kung yung susukatin. So mas maraming panahon na pwede nating i-google para sa Panginoon sa pagdilingkod sa Kanya. Yung mga kabataan kaya, kamusta naman? Paano mo ginugugol ang iyong oras para hindi ito masayang at masabing may kabuluhan ang iyong buhay sa lupa, magkaroon ng kabuluhan. Marami sa ating kabataan, hindi pa rin mapigilan
Ano yung, saan na ibabaling yung kanilang oras? Sige nga. Saan? Mga nanay, saan yung nakikita binabaling ng yung inyong mga anak ang kanilang oras? Sa? Oh. Ba't ganun yung sinasabi nila? Ha? Magpaliwanag kayo. Ha? Oh, di ba, no? Sayang yung mga panahon na yon. Ako naman, nung kabataan ko, naranasan ko rin yun kasi sa bahay namin mismo, meron dong hulugan ng piso. Yan. Piso. Tapos makakapaglaro ka nung joystick na ginaganon-ganon mo para tamaan yung mga tatamaan mo. Pac-Man, gano'n. Meron ko isang na-discover doon na ang tagal-tagal niya maglaro. Nakita ko yung credits niya, 100 credits. Paano nangyari? Yung pala meron siyang alambring ginawa. Sinusundot niya gano'n. Dami, tut. Di, 100 yung games siya. Talagang maghapon siya doon na naglalaro. Sayang, no? Yung oras na naigugugol, sa pandaraya pa niya ginagamit, di ba, samantalang pwede niya sanang gamitin yung kanyang buhay, mga oras, sa panahong maluluwalhati ang Diyos, pero ginagamit niya sa kalokohan. Sayang. Yung mga panahon na pwede nating gamitin para sa Panginoon. Kaya nga, di ba, nakikipag-bargain tayo sa mga youth, no, na nakakahiya naman sa Diyos kung naglalaro tayo ng 2 oras, 4 na oras sa isang araw, pero yung 15 minutes na Bible reading din natin magawa. Nakakaya, no? Hindi ka ba nahiya doon? Kaya, di ba? No? So, kaya nga, ang bargain na lang namin, kung 4 na oras ang maglaro, bigay mo 5 oras yung pagbabasa ng Bible. Kaya lang, hindi ka naman makakapag-aral na kung doon lang lahat ang gagawin mo, di ba? Kaya bawasan mo yung paglalaro, damihan mo yung pagbabasa ng Bible, at pag-aaral, para ikaw ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi naman namin gusto na hindi kayo maging masaya sa pag-aaral. No? Gusto natin, kami ng mga magulang, na sikapin yung mag-aaral. Yan ang tamang term. No? Sikapin ang pinaka-best na pwede mo magawa habang ikaw estudyante. Sapagkat yung pinaka-best mo, habang ginagawa mo yung prinsipyong yon na yung best ang ibinibigay mo sa lahat ng opportunities na binibigay sa iyo ng Panginoon. Madadala mo yun kahit saan. Pag may trabaho ka na, halimbawa, or may negosyo ka na, ganun pa rin ang prinsipyo, di ba? Yung pinaka-best na pwede mong magawa sa mga oras na yun, ang gagawin mo para ikaw ay sumagana sa iyong buhay. So, habang ikaw ay nag-aaral, sulitin mo na yung mga oras. No? Huwag nating sayangin yung mga panahon na pwede nating i-google para sa pag-aaral, at para sa pagtulong sa gawaing bahay, no? At para sa pagdilingkod para sa Panginoon. Yung mga kabataan po natin, for your information, ay ginaguide po natin sila sa kanilang spiritual growth, no? Na sila ay magbasa ng Bible ng at least 1 chapter a day. At bukod sa pagbabasa ng Bible ay mag-reflect sila. Ano ibig sabihin na mag-reflect? Yung ikaw ay maglaan ng kaunting katahimikan para isipin ang salita ng Diyos at bulay-bulayin ito at ipanalangin mo, paano ko ba ito may isa sa buhay? Ano yung mensahe ng Panginoon sa akin dito? Ano yung truth na meron dito or principles na pwede kong i-share sa iba? Kaya bukod dun sa sila ay pinagre-reflect natin sa Bible, halimbawa niya, binasa niya yung isang buong chapter sa John. Tapos may pipiliin lang siyang isang talata sa scripture. Sa binasa niya doon sa whole chapter na yon, na pagbubulay-bulayan niya at gagawa niya ng reflection, question, at ipopost niya sa Facebook. Ano kung gagawin ng mga kabataan natin yun, naniniwala ko isang araw, maintindihan nila ang salita ng Diyos. At kapag naintindihan nila ang salita ng Diyos, babaguhin sila ng salita ng Diyos at ang kanilang buhay ay titino, no? At magiging mabuti katulad ng ating inaasahan, pinapanalangin sa Panginoon. Amen po? Okay, so, lubusin natin yung mga panahong yon, no? Mga kabataan, at tayo na mga adults, huwag natin sayangin ang mga oras natin sa gamitin natin yun sa pagbabasa ng Bible at anumang paraan pa na magamit tayo ni Lord katulad ni Apostle Paul na nagsulat ng isinama ngayon sa Biblia, di ba, sa New Testament. So ano yung pwede mong gawin sa mga oras mo na magkakaroon ng silbi ang buhay mo sa kaharian ng Diyos?
maglingkod, di ba? Yung sinulat ni Apostle Paul, turo natin sa iba sa pamagitan ng paglilid ng small group, sa ating school. Ako'y college, 1989, nung ako'y talagang nagsuko ng buong buhay ko sa Panginoon, talagang nilaan ko yung mga panahong bakante ako para sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga classmates ko. So, umahanap ako ng isang room na bakante ako sa oras na yon, tapos naghahanap ako ng room na bakante rin na pwede kong dalhin doon yung mga classmates ko at ituro ang salita ng Diyos. Bumibili ako ng materials sa PCBS na kaya natapos ko yung navigators na ginawa na navigators na materials for spiritual growth, no? At iba pang mga ginawa ng mga nakita ko dun sa PCBS na tinuro ko sa mga classmates ko. Hindi ko sinayang yung mga panahon na pwedeng i-google para sa Panginoon. At I believe yung mga bagay na yon na ginawa ko nung araw para sa Panginoon ay binigyan ng Lord ng reward. Kaya nagkaroon ako ng magandang asawa, no? Supportive na asawa, at mga anak na may takot sa Panginoon. Palapakan natin si Lord po. Now, makita rin po natin dito na si Apostle Paul ay walang sinayang na pera. Hindi lang siya yung tao na walang sinayang na oras, ginamit niya yun para sa Panginoon. Wala din siyang tinapo na pera sa walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat sabi diyan, habang siya'y nakatira ng 2 taon doon sa kanyang inuupahang bahay. Sa ibang translation niyan, hindi ganyan ang pagkakasabi. Kundi ang sinabi doon ay tumira siya doon at his own expense. At his own expense. Ibig sabihin, hindi lang siya nagbabayad ng kanyang upa, kundi nagtatrabaho siya para bayaran yon at sa iba pang pangangailangan niya. Ang ibang Bible teachers ay sinasabi na kasama niya rin dito si Luke, na kaya naisulat ni Luke yung Book of Acts at naikwento yung tungkol kay Paul ay dahil kasama siya ni Pablo sa rented house na ito. So, si Apostle Paul ay nagtatrabaho para saan? Para lang ba kumita? Iyon yung ginagawa ng karamihan sa atin, di ba? Nagtatrabaho tayo at ang isip natin ay para kumita tayo. Pero ang tanong, para saan mo gagamitin yung kita mo? Si Apostle Paul, alam niya kung para saan niya gagamitin yung kita niya. Saan niya ginamit? Sa ministry. Pinambayad ng upa, na kung saan sa bahay na yon ay tinatanggap ang maraming bisita na doon niya tinuturo ang salita ng Panginoon. So, at his own expense ay nagtatrabaho siya at yung kita niya ay ginagamit niya sa ministry. Kaya dati nung tayo nasa Bible-Centered Fellowship, di ba, sabi ni Bishop Mars, at hanggang ngayon ay maganda yung prinsipyong yon na we make money in order to minister. We do not make money, or we do not minister to make money, but we make money in order to minister. Di ba? So, ganun po ang prinsipyo ni Apostle Paul. Na siya ay kumikita ng pera, nagtatrabaho siya, nagsisipag siya sa pagtatrabaho para kumita ng pera, para yung perang yon ay may pangbayad sa nirerentahang bahay na kung saan doon ipinapangaral ang salita ng Diyos, doon niya pinapangaral ang salita ng Diyos. Wala siyang sinayang na oras, wala siyang sinayang na pera. Hello? Saan napupunta yung pera mo? Yung iba, napupunta yung pera nila sa kanilang perks, no? Yung kanilang bisyo, yung kanilang sugal, yung kanilang mga iba't ibang bagay na makamundo na hinahatak sila doon para sila ay mamuhay ng katulad ng mga mayayaman, di ba? Kahit ang iba ay nagiging materialistic. Kaya sila nagtatrabaho para makabili ng sasakyan, sapagkat yun yung akala nilang buhay na pinagpala, di ba? Dapat makaipon ako malaking pera para magkaroon ako ng bahay. Magagandang pangarap ang lahat ng ito. Kaya lang, kung ito'y puro sa iyong sarili,
nasaan yung para sa Panginoon, di ba? Si Apostle Paul, kaya siya nagre-rent ng house, nagtatrabaho siya para rentahan yung bahay na yon. Hindi lang dahil bilanggo siya, kundi ginagamit yon doon sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay nagbibigay ng tithes and offerings sa pamilyang Kristiyano, ito po ay ginagamit pambayad, no? Part nito ay ginagamit bilang pambayad ng nirerentahan natin dito, kuryente, di ba? At iba pang mga gastusin sa ministry ng Panginoon. Kaya pag ikaw ay nagbibigay ng tithes, no, para ka na rin, katulad ni Apostle Paul, na walang sinasayang na pera. At kaya naman tayo sa church, sinisigurado natin na wala tayong sasayanging mga salapi na binibigay para sa Panginoon, para sa kanya ministry. Kaya minsan nagtitipid tayo. Ngayon po, meron tayong drive, no, financial drive, no, na tayo ay magtipid. Sapagkat, for example, yung ating lunch every Sunday, hinihimok natin ng bawat kapatiran na stay pa more. Bakit? Para tayo ay magsama-samang kumain. Kasi, ganun ang ministry ng Panginoon with His apostles, no? Or disciples. Talagang nagsasama-sama sila para kumain. Kasi doon na pag-uusapan ang maraming bagay. Pero syempre, pag kakainan naman tayo, wag lang yung personal na buhay din natin na pleasures ang pag-uusapan natin. Saan tayo maliligo ngayong summer? Saan tayo papasyal? Puro mga perks pa rin yun, di ba? Ang pinag-uusapan natin, habang tayo nagtitipon, katulad na ginagawa ng Panginoon, habang nagkakainan sila, ay tungkol pa rin sa kaharian ng ating Panginoon. Di ba? Okay, kaya, yun po, sana wala tayong sasayanging pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung iba, hindi pa alam yung kwento. Hindi ko lang kung totoo yun, pero narinig ko yun, yung kwentong yun na merong isang negosyante na natagpo ang patay sa kanyang higaan. So, siyempre, yung mga pulis nag-iimbestiga yan, di ba? Ano yung cause ng death. Nakita dun sa kanyang kwarto na meron siyang water at saka biskwit. So, tinanong nila yung katulong kung ano yung meron dun sa water and biskwit. Sabi niya, yan po yung laging kinakain ng amo namin. Okay. Yun yung pagkain niya. Siguro mahirap yun, no? Kaya ang kinakain niya lang ay tubig, iniinom niya lang ay tubig, pagkain niya ay tubig at biskwit. Parang si Ate Remy, siya ay minsan walang pambili ng gamot, ginagawa niyang gamot yung tubig. Pinagpe-pray niya lang para siya gumaling, di ba? Kasi sa hirap ng buhay. Siguro itong babaeng ito, na negosyanteng ito ay mahirap. Bagamat siya yung negosyante, siguro mahirap pa rin siya kasi ang pagkain niya ay tubig at biskwit. Ngayon, tinanggal na yung bangkay sa kama, tas di syempre, lilinisin yung kama. Pag angat ng kama, di ba dalawang layer yon, no? Yung isang layer, pagka tanggal, punong-puno ng pera. Tinatago niya dun sa ilalim ng kama niya yung limpak na salapi na kanyang kinita. Parang nasayang yung buhay niya. Nagtipid siya para siya ay tinipid niya yung kanyang pagkain para dumami yung kanyang pera. At yung pera niya ay hindi man lang nagamit doon sa makabuluhang bagay. Sana ginawa niya, di ba? Nagbigay siya sa church, di ba? Nagpatayo siya ng simbahan. Doon sana po sa church mayamang church ng GCF yata yun, sa GCF. Meron silang malaking church na pinatayo dyan sa Ortigas ba yun? Bandang Ortigas. May kwento-kwento doon na CCF ba yun? Ano man. Ang kwento, merong mga cell groups din sila katulad natin. Small groups, Bible studies. Yung isang small group doon or Bible study doon, magkakasama sila. Alam nyo kung ano iniisip nilang gawin sa pera nila? Magpatayo ng church na wala pang church yung iba. Grabe, no? Yung pera nila, nilalaan nila, kasi walang sinasayang na pera, di ba? Para doon sa isang makabuluhang gawain. Makapagpatayo kami ng church. Biro nyo, cell group, small group, Bible study, nakapagpatayo ng church para sa ibang church na walang building. Ganon ba tayong mag-isip para magkaroon ng kabuluhan ang ating buhay? O tinitipid din natin ng Panginoon sa perang meron tayo?
Hello? Again, magaganda yung pangarap natin, di ba? Magkaroon tayo ng sariling bahay, magkaroon tayo ng sariling sasakyan, no? Eh, ano naman yung plano natin para sa Panginoon? What is your plan with regards to the kingdom of God? Tanongin mo yung katabi mo, basta ako, may plano ako. Yan. Meron ba? Plano para kay Lord? Nung estudyante ako, part ng baon na tinatanggap ko, yung bigay sa akin nila Ate Mina, minsan sila Kuya Manny, tatay, minsan tulong-tulong sila sa pagbibigay sa akin ng baon. Part nun, pumupunta ako ng PCBS para bumili ng para sa personal growth ko at spiritual growth at maging doon sa pwede kong maituro sa mga classmates ko. Bibili ako ng mga gospel tracts na mura lang yun. 150 siguro meron ng gospel tract na pwedeng pamigay. No? Pinamimigay ko yun sa mga classmates ko, sa bus na sinasakyan ko. No? At bumibili ako ng materials ng navigators, katulad na binigay ko sa kanyo kanina. Yung series nila na marami yun, no? Na pwede mong pag-aralan mag-isa at ituro sa iba. Yun ang ginagamit ko para makapag-share ng gospel. Hindi lang dun sa classmates ko nung ako'y college, kundi pinuntahan ko rin yung mga classmates ko nung ako'y elementary, sa Bilibid, no? Nagkwekwentuhan kami dun sa Bible study sa Bilibid. Kilala nila yung mga classmates ko na yon na pinupuntahan namin, iniikutan namin para mag-Bible study kami. At the same time, pumunta rin ako nilid din ako ng Lord na pumunta ng Nasugbu kasi doon ako nag-high school para i-share din yung gospel sa mga classmates namin nung high school. So, lahat yun, may gastos doon, di ba? At somehow, nag-iipon ako ng pera, hindi para sa personal pleasures. Naalala ko na wala pa kay Lord, nangungupit kami magpinsan doon sa tindahan ng lola ko. Tapos magugulat na lang yung pinsan ko, meron na akong ang tawag doon? Ray-Ban. Mga local lang naman yung mga Ray-Ban. Pero, paano ka nakabili niyan? Siyempre, magsisinungaling ka kasi unbeliever ka pa, di ba? Pero kumukupit kami dalawa. Alam ko yun kasi nagkakabukingan kami. So, yun. Saan ginagamit yung pera? Pag unbeliever ka, ang mindset mo, di ba? Doon sa mga bagay na for your pleasure, no? For your personal pleasure. Kaya nga, parang masaya ko somehow sapagkat meron akong mga naturuan dati na mga kabataan na ngayon mga professionals na at nakikita ko sila pumapasyal sa Singapore, no? Kung saan sila nakakapunta napupunta sila sa Boracay, no? Maraming gastos doon, di ba? Inisip ko tuloy, yung kayang ginagawa nila yun ay merong katumbas na mas malaki para sa Panginoon. Hello? Di ba, no? Sana ganun tayo mag-isip, no? Na yung ating oras, yung ating pera, ay hindi natin sinasayang, kundi ginagamit natin para sa Panginoon. Hindi lang yun, kundi si Apostle Paul ay wala ring tinanggihang tao. Wala siyang sinayang na oras, walang sinayang na pera, at wala din siyang tinanggihang tao sapagkat tinanggap niya lahat ng sa kanya ay nagsisipag sadya. Hudyo yan at saka mga hentil. No? Una, yung mga audience niya ay mga Jews lang sapagkat ang kaligtasan ay una para sa kanila. Pero eventually, dahil siya tinawag ng Panginoon para sa mga hentil din, ay pumunta sa kanyang tahanan, both yung mga Jews and Gentiles. Kaya talaga dapat pagka magpapa-Bible study ka, may Jews. At saka biskwit. Kaya tayo po ay hindi tayo namimili ng mga tao na gusto natin na mailapit sa Panginoon. Mayaman, mahirap. Nabanggit ko sa inyo last week, di ba, na ako ay poor. Di ba? Nagsimula ako na magpagamit kay Lord sa church planting na ito, na una naming inabot yung pamilya namin, no, na mahalaga yung sabihin ko kasi para tugon yun dun sa nag-aakala na
yung pagsisimula ng pamilyang Kristiyano ay iba sa iniisip po nila. Pero una pong inabot po namin sa leading ng Holy Spirit ay family. No? Sa Ate Mina, pinakiusapan ko na suportahan ako sa ministry, magpaalam siya sa pastor niya. Tapos, naalala ko, una kaming sumimba doon nakisukob kami sa church nila Pastor Alex. Kasama yung tatay ko, ibang kapatid ko doon. Nag-worship kami sa kanila, siguro twice, 2 times. At eventually, nag-gather kami sa McDonald's, invite yung mga pinsan. Naalala ko na yung mga tito-tita ko na sumama. At nakailang Sundays din kami. Kung 2 Sundays doon sa Jollibee pala sa Alabang. Tapos doon sa barangay hall ng Alabang kasi nandun yung tatay ko na meron siyang connection doon. Tapos sa Presnedi Building, tapos meron pa, pumunta pa kami doon sa Tunasan, sa Playa, Putatan, and then dito po sa Agro Homes, sa tapat nila Brother Toti. At parang ang puso ko ay talaga para sa mga mahihirap. Pero syempre, hindi rin ibig sabihin nun na hindi welcome yung mga mayayaman. Marami sa atin ngayon ay mga pwede nang ilabas sa kategorya na mahirap, no? Sapagkat sila ay sumasagana na sa mga panahong ito. Sapagkat ang church, no, ay para sa lahat ng tao. Kaya nga sabi natin, di ba, ang church ay parang hospital. Tinatanggap ang lahat ng may sakit, di ba? Kahit anong sakit, malala o hindi malala, tatanggapin mo. Ibang ospital, di ba, ang tinatanggap lang nila ay may pera. Pag wala kang pera, punta ka sa ospital na tumatanggap ng walang pera. So sa atin, tinatanggap nating lahat. Makasalanan ka man, no? Pinaparatangan ng ibang tao na parang wala ka nang iharap na muka, no? Welcome ka sa church sapagkat si Lord ay gracious at walang tinatanging tao. Mahirap, mayaman, Hudyo, Hentil, maliit, matangkad, cute o maganda. Or pogi. Ayan. By the way, no, mamaya magmi-meeting kami ng mga lahat ng naging HR, nagkaroon ng trabaho tungkol sa HR. Ayan. Sila James yata yun, no? Sila Shane, sila Jerome, kasama ni Ate Mina. Mamaya, after lunch po, baka pwede tayo magkape. Yan po yung mga pinapa-asenso ni Lord sa atin at marami pa sa atin ang papa-asensohin ng Lord. Amen po? Palapakan natin si Lord po. Hindi lang walang tinatanggi ang tao, si Apostle Paul, kundi siya rin ay walang takot, no, sa pangangaral at pagtuturo. Sabi sa talatang ating binasa, siya ay nangaral at nagturo ng may buong katapangan. Okay. So matapang si Apostle Paul, bukod siya yung gano'n ng kanyang personality, dagdag pa rito ay siya ay puspos ng banal na spirito, kaya siya nagkaroon ng tapang at kapangyarihang mula sa Panginoon para ipangaral ang kanyang salita. Alam nyo ba, no, sa last week sa Bible School, napag-usapan namin kung sino ba yung talagang field ng Holy Spirit? Yung bang field ng Holy Spirit ay yung pagka may pinag-pray ka, babagsak yung taong pinag-pray mo kasi field ka ng Holy Spirit. Pati siya siguro ay field siguro ng Holy Spirit kaya bumagsak siya. Yung ba yung feeling ng Holy Spirit? Ang field ba ng Holy Spirit ay pag nag-worship tayo, worship songs sa Kanya, ng praises, yung ba yung tumataas ng kamay, nakapikit, at nagpupuri sa Panginoon, yung ba yung field ng Holy Spirit? Ang field ba ng Holy Spirit ay yung mga tao na pagka nag-pray ay nag-speaking tongues, yung ba yung field ng Holy Spirit? Well, sa Book of Acts chapter 4, makita po natin, verse 31, na ang field ng Holy Spirit dito, sila, no, yung mga believers nung sila ay tinatakot, no, na sila ay paparusahan,
dahil sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, anong ginawa nila? Nag-pray sila sa Lord. No? Ang prayer nila kay Lord, sabi sa Acts chapter 4, nag-pray sila ng boldness, ng tapang para i-preach ang salita ng Diyos. At kapangyarihan na meron sa pangalan ni Jesus para sila ay makapagpagaling ng mga may sakit. No? So, ginrant ni Lord yung prayers nila na sila ay nagkaroon ng tapang at kapangyarihan para mangaral at magpagaling ng mga may sakit. At binanggit po sa verse 31, when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Okay? Nung sila yung nag-pray, okay, pag-pray nila, sila ay, yung kanilang lugar ay parang nayanig, no? Parang nagkaroon ng lindol at sila ay napuspos ng banal na Espiritu, and upon the feeling of the Holy Spirit, ano nangyari sa kanila? Sila ay nangaral ng salita ng Diyos with boldness, ng may tapang. So ano yung field ng Holy Spirit kung gayon? Ang totoong field ng Holy Spirit ay yung nagpipreach ng gospel ng may buong tapang. Yung hindi katakot sabihin sa iyong kaibigan ang tungkol kay Kristo, hindi katakot na mag-gather ng mga tao para mag-lead ng Bible study, at i-share sa kanila ang truth tungkol sa kingdom of God at sa mabuting balita ng paghahari at pagdiligtas ng Panginoon. Yun ang field ng Holy Spirit. Well, merong sense yung tayo ay, alam mo yun, no, overwhelmed sa presence ng Diyos, kaya tayo ay nakakaramdam ng mga pagkatakot, no, ng panginginig o pangangatal sa harapan ng Diyos, sapagkat yung diablo nga, di ba, nangangatal sa harapan ng Diyos, tayo pa. No? Meron tayong posibleng maramdamang ganon, pero hindi doon nakasalalay ang katotohanan na tayo ay filled ng Holy Spirit. Masasabi ng isang tao o isang Kristiyano ay filled ng Holy Spirit kapag ikaw ay walang takot na ibinabahagi si Kristo sa iba. Alam mo yun, di ba, minsan, magpipray ka na nga lang, nahihiya ka pa doon sa mga classmate mo. Magpipray ka lang noon, nasa pagkain kakainin mo, nahihiya ka pa. Hindi yun filled ng Holy Spirit. Kahit na magtataas ka ng kamay, pero nahihiya ka mag-pray in public, then you are not filled with the Holy Spirit. Sapagkat doon pa lang sa prayer for the food, nahihiya ka na. Paano pa yung i-share si Christ sa iba? So, si Pablo ay naranasan ito na siya'y walang takot sa pangangaral sapagkat siya'y puspos ng banal na Espiritu. Ikaw ba, kailangan mo rin ba ng tapang at kapuspusan ng banal na Espiritu sa iyong buhay para hindi ka mahiya na ibahagi si Kristo? Alam niyo po, yan yung tinanggal sa akin ni Lord nung ako'y bagong-bago, fresh na born again po. Nakakilala ko kay Kristo noong 1986, pero yung talagang totoong pag-surrender ng buhay kay Lord at naranasan ko yung kapuspusan ng Holy Spirit ay yung 1989 na, when I was 19 years old. At talagang doon, sabi ko na ako'y, naranasan ko yung kapuspusan ng Holy Spirit sapagkat wala akong takot na ma-share si Jesus sa aking mga classmates. Hindi ako nahihiya. May kinuwento ako na sa Bible study namin nung last Friday na madalas ko marinig, no, na ako'y ginagabayan, nililid ng Holy Spirit na mag-share ka, anak, ng gospel. Meron akong isang napunta ako sa minsan napasal ako sa Luneta. Hindi ko alam kung bakit ako yun ang gusto ko, pero nililid ako ng Panginoon na mag-share ng gospel. At ang nakita ko na pinakita sa akin ng Panginoon na share nung time na yun ay yung isang bakla. Tanong ni Chichi, kasi nung sinare ko ng gospel siya, talagang isinare ko yung lahat ng katotohanan dapat niya marinig. Tayo makasalanan, na tayo ay patungo sa apoy ng impyerno kung tayo magpapatuloy sa kasalanan nang wala tayong pananampalataya kay Kristo, no? At kailangan tayong magsisi sa ating mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas at paghariin siya sa ating buhay, no? At siya na yung masusunod, hindi na tayo. Sinare ko sa kanya yung gospel na merong kapatawaran kay Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo, merong katiyakan ng buhay na walang hanggan sino mang sasampalataya sa kanyang anak, at bibigyan niya tayo ng karapatang maging kanyang mga anak, no, at maging tagapagmana niya sa kanyang kaharian sa huling araw, no. So
Lahat ng yun ay binahagi ko sa kanya at eventually, nung hahamunin ko na siya na ikaw ba handa kang magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Hari ng iyong buhay at paghariin mo na siya sa iyong buhay, hindi siya handa na gawin yun. Nakakalungkot, no? Sayang yung pagkakataon na yun sapagkat tinanggihan niya yung napakagandang offer ng Diyos ng kapatawaran at kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Tinanggihan niya ang napakagandang regalo na gustong ibigay sa kanya ng Diyos. Tinanong ni Chichi nung gabi na yun, Pastor, bakit nilid ka pa ng Diyos na mag-share sa kanya samantalang tatanggihan din naman pala niya si Kristo? Parang sa umpisa, mahirap sagutin, di ba? Pero ang totoo, binibigyan ng Diyos lahat ng tao ng pagkakataon na magsisi sa kanilang kasalanan at paghariin si Jesus sa kanilang buhay, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas upang sila'y mapatawad at maligtas. Yeah? Kung pipiliin ng tao na tanggihan yung alok ng Diyos ng kapatawaran at kaligtasan, then wala ng pag-asa na siya ay mapatawad at maligtas. Sapagkat sabi sa John chapter 3 verse 18, ang lahat ng mga sumampalataya ay hindi nahahatulan, ngunit ang mga hindi sumampalataya ay hinatulan na. Sila ay condemned already sapagkat hindi sila nanalig sa Panginoong Hesus. Although, syempre, habang buhay pa, may pag-asa. Naniniwala ko na yung bakla na yon, hindi nasayang yung salita ng Diyos na ipangaral sa kanya sapagkat darating ang panahon, hindi ko lang alam, sana kilala pa rin niya ako, magkakilala pa rin kami, magkaalaman pa rin na siya pa rin yun na naborn again na. Sana, ganun nga. Nang sa gayon ay magkaroon siya at tayong lahat ng pag-asa ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Okay. Alam nyo, yung sinasabi nilang radical na Christianity, parang ako yun, nung kabataan. No? Na kahit poste, sharean ko, no? Dahil doon sa init, no? Sa fire ng paglilingkod sa Panginoon, ako'y kabataan. Of course, nadala ko yun hanggang sa tinawag ako ng Lord sa pagpapastor. At I hope, no, ganun din yung mga kabataan natin. No? Makita natin sila na hindi lang nag-share sa Facebook ng kanilang quiet time or devotion or reflection doon sa kanilang binasa sa talata, kundi sila ay magamit ng Panginoon sa pangangaral ng mabuting balita sa kanilang mga kaibigan at sa mga kaklase. Number 3, makita natin sa ating talata yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. Pinangaral ni Apostle Paul ang tungkol sa kaharian ng Diyos at tinuro yung mga bagay na nauukol sa ating Panginoon. Okay? Bilang ating Panginoon at Kristo. Well, dito po, makita po natin na ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa paghahari ng Diyos. When we talk about the kingdom of God, it's not first and foremost about the domain of God o yung pinaghaharian niya. Ang kingdom of God lagi ay nag-uumpisa sa paghahari ng Diyos. Pag sinabi natin kingdom of God, it's about God's rule. Okay? Yung kanyang rule ay it covers the heavens and the earth. Okay? So, ang Diyos ay naghahari sa lahat-lahat. Sa Psalms chapter 100 verse 3, verse 19, the Lord established His throne in the heavens and His kingdom rules over all. Yung kingdom na yon is about His rulership. Okay? Kaya naman, di ba, maalala po natin nung si Adan at Eva, nung si Adan ay nilikha ng Diyos, nilikha siya ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Di ba? At sinabi ng Diyos sa kanya, sabi ng Diyos sa nilikha niyang tao, yung kanyang declaration niya, rule over the fish of the sea, the birds of the air, all over the earth, no, all the rest of the creeping creatures, no, along the earth. So, in other words, yung likeness na yon na meron tayo, sinasabi ng mga Bible teachers according to Genesis 1:26, ay yung rulership. Ang Diyos bilang ruler, yung image niya na yon na isang ruler
ay meron din tayo bilang creation niya. Nilikha ayon sa kanyang wangis. Okay? So yung wangis na meron tayo sa Diyos ay tungkol sa rulership. Pero anong klaseng rulership? Of course, sa rulership na inaasahan ng Diyos, katulad ng rulership niya, ano yon? Rulership in righteousness. O yung paghahari sa katuwiran. Okay? So, kaya naman, pag pinag-uusapan natin ang Kingdom of God, ito ay tungkol sa paghahari ng Diyos sa katuwiran. Ito yung pinapangaral ni Apostle Paul. God's rule over all, maging sa heaven and earth. At habang pinapangaral ni Apostle Paul ang tungkol sa kaharian ng Diyos, ay tinuturo niya at the same time ang tungkol sa Panginoong Jesus. Panginoong Hesukristo. Okay? Bakit? Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay dumating na sa pamamagitan ni Jesus na ating Savior, God and King. So basically, yung sinasabi ko sa inyo, yun yung ating pinapangaral at ating tinuturo. Ano yun? Na si Jesus ay hari at tagapagligtas natin. Diyos na nagkatawang tao upang maghari sa atin, ipakita ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghahari bilang anak. At sa kanyang paghahari, siya ay nagliligtas ng lahat ng mga sumasampalataya sa kanya. Ano po? So si Jesus na ating Panginoon, siya ay namatay para sa atin upang tayo magkaroon ng pag-asa ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Siya ay nabuhay na maguli at naluluklok sa kanan ng Ama, nagpapatunay na siya ay naghahari sa langit at maging sa lupa, sapagkat tayo na mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay pinaghaharian ng Diyos ang ating buhay. Okay. Yung tinanggap mo si Jesus bilang Savior para sa kaligtasan mo. Yung pagtanggap mo kay Jesus bilang Lord, yun ay sa paghahari ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang Diyos ay hindi lang naghahari sa langit, nakaupo sa kanan ng Ama sa kanyang trono, kundi naghahari siya sa lahat ng mga mananampalataya na tinanggap si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi mo sa katabi mo, naghahari ba si Jesus sa buhay mo? Paano natin malalaman na naghahari si Jesus sa buhay ng isang tao? Ano nangyayari sa taong pinaghaharian ng Panginoon? Siyempre, pagka pinaghahari mo si Jesus sa buhay mo, sino yung hari? Si Jesus dapat, di ba? May ibang tao na akala nila naghahari sa kanila ang Diyos, pero ang totoong naghahari sa kanila ay ang kanilang sarili. Bakit? Kasi kung ano yung gusto nila, yun ang nasusunod. Ano ba yung gusto ng tao madalas? Yun nga, yung pleasures, di ba? Bisyo, sugal, mga bagay sa mundong ito na maaagaw ang kanilang attention sa Diyos, di ba? Manonood ng TV, pero hindi nagbabasa ng Bible. So, yung pinaghaharian ng Diyos, iba, di ba? Ang pinaghaharian ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang gagawin niya. Gusto kong manood ng TV, pero ang sabi sa akin ni Lord, magbasa ka ng Bible, anong gagawin ko? Manonood ako, magbabasa. Pag nanonood ako, ang sinusunod ko yung sarili ko. Sino yung hari? Ako. Di ba? Kasi yung gusto ko yung nasusunod eh. Pero, alam mo yun, hindi ko alam sa inyo kung naririnig nyo ng talagang malinaw yung paggabay sa inyo ng banal na Espiritu, yung paghahari sa inyo ng Diyos. Pero ako, naranasan ko sa buhay ko yun. Na naririnig ko yung leading sa akin ng Diyos, no, ng Panginoong Jesus, ng banal na Espiritu, na ako'y ginagabayan niya na magdesisyon ng tama sa buhay ko noong ako'y kabataan. Kaya hindi na ako nangongopya. Kasi ang sabi sa akin ng Lord, huwag kang mangopya, hindi yan ang kalooban ko sa iyo. O, dahil hari ko siya, sino susundin ko? Si Lord. Baka yung mga estudyanteng nangongopya hanggang ngayon, hindi totoong naghahari sa kanila ang Panginoon. Kasi ginagawa nila yung bagay na hindi kalooban ng Diyos, di ba? Yung mga may bisyo hanggang ngayon, maaaring hindi pa talaga totally naghahari ang Lord sa kanilang buhay, sapagkat hindi nila kayang isuko yung bisyo para sa Panginoon. Kasi, ano ba yung, di ba, yung, magkano yung gagastos mo sa bisyo? Sa isang buwan siguro, baka yung iba gumagastos ng 2,000 para sa bisyo nila. Pero yung pinaghaharian ng Diyos, ang isipin nun, iba. Yung gagastusin ko sa bisyo,
gagamitin ko sa Panginoon? Baka yung 2,000 na bigay niya sa Panginoon niya lahat. Di ba? Kung pinaghaharian siya ng Diyos. You see, ang pinaghaharian ng Diyos ay may kakaibang pag-iisip. No? Binabago ng Lord ang kanyang mindset, binabago ng Lord ang kanyang heart, no? Yung desire niya, nagkakaroon ng pagbabago. Dati pag ako inutusan magugas ng pinggan, nagdadamog ako. First time ko maranasan, ako yung totoong na born again, nagsuko ng buhay ko sa Panginoon, kumakanta ako habang naghuhugas ng pinggan. Hindi ko alam kung, siyempre, hindi siguro napansin nyo ng ibang mga kapatid ko, pero alam nila na nung wala pa ako sa Panginoon, mabarkada, may bisyo, tinatago, minsan hindi na maitago, si Ate Mina, minsan alam niya na ako'y nalasing ng minsan, ano? First time kong malasing noon, last time ko na ring malasing noon sapagkat binago ng Panginoon ang aking buhay. Palapakan po natin ang Panginoon. Depende yun kung gaano mo pinaghahari si Lord sa buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, dapat mag-isip-isip ka na. No? Mag-decision ka ng tama for once sa buhay mo na paghariin mo na si Jesus sa iyong buhay at hindi na yung sarili mo ang maghari. Okay? Binanggit po rito si Jesus bilang Lord and Christ. Lord and Christ. Yan ay tumutukoy una sa kanyang pangalan bilang pinangalalang Jesus sa Matthew chapter 1 verse 21. Pinangalanan siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay? So you see, sa pangalan ni Jesus ay merong nakaakibat na kahulugan na kung saan naroon din yung kanyang mission, yung kanyang purpose, no? Yung kanyang layunin kung bakit siya naparito sa lupa. Bakit daw? Para iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. That's why, yung pangalan ni Jesus ay merong sense na siya ay Savior. No? Katulad ng pangalan na ginamit para kay Joshua. No? Yung pangalan ni Joshua ay Savior. Alright? Ganon din, tinawag din si Jesus, ikinabit sa pangalan niya, yung titulong Lord, no? Sapagkat yung Lord sa Old Testament ay ginamit para sa pangalan ng Diyos na Yahweh. Ako naman yung tamang pronunciation nun. Okay? Kaya sa Bible natin, instead na YHWH yung Old Testament natin, sa Hebrew letters, YHWH yun. Pero pinalitan nyo ng LORD. Kasi natatakot yung mga Hudyo na gamitin yung pangalang Yahweh sapagkat merong utos ang Diyos na wag nilang gamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Kaya hindi nila binabanggit ang pangalang Yahweh. Pinalitan nila yon ng LORD, all capital, para sa pangalang Lord. No? Yung pagka binabanggit sa Old Testament, yung Lord, that pertains to Yahweh, the Creator and Sustainer of the world. Kaya naman, nung ginamit ng mga alagad, yung Lord para kay Jesus, pinapakita nila ang katotohanan na si Jesus ay equal with God the Father. Pinapakita doon yung deity ni Jesus Christ, yung pagiging Diyos niya, Emmanuel na nagkatawang tao, God with us. No? Sa John 1:1, siya yung Word na naging flesh. No? Word of God na naging flesh. Bakit? Para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo, sa kapapatawad na ating mga kasalanan, at sa kanyang pagkabuhay na maguli para bigyan tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hindi lang Lord ang ginamit na titulo para sa kanya, kundi Christ. Ano yung ibig sabihin ng Christ? Ito ay Greek translation ng Hebrew word na Messiah. Okay? Dapat familiar tayo dyan sa title ni Jesus bilang Christ or Messiah sa Hebrew, na ang ibig sabihin ay the Anointed One. Siya yung ipinangako na haring darating
at magliligtas sa Israel, no, at magiging tagapagligtas ng lahat ng tao. Ina-assert po sa title na ito ni Jesus bilang Christ na siya yung pinangakong darating, the promised one, na magse-set up ng bagong age of righteousness. Okay, new age of righteousness. Lala po natin, di ba, yung Matthew 6:33, ano yan? Seek first the kingdom of God and His righteousness, sapagkat ang tinatayo ng Diyos na kingdom ay kingdom of righteousness, na may katuwiran ng Diyos, hindi katuwiran ng tao. Kaya napakahalaga po nung John 1:12, no, na binanggit po doon, to those who receive Him, to those who believed in His name. Yung believing in His name na yon ay believing that Jesus is Lord, or Jesus first and foremost is our Savior, sapagkat ang pangalan niya ay, anong ibig sabihin? Ililigtas ko ang aking bayan sa kanilang mga kasalanan. Jesus means Savior. Lord means siya yung Diyos na nagkatawang tao. At Christ meaning siya yung anointed na maghahari sa atin at magliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Pag ito ang ginawa mong confession ng pananampalataya mo sa Panginoon, to all who believed in His name, pag naniwala tayo na si Jesus ang Lord, God became man, Savior, Jesus, and Christ our King, then bibigyan tayo ng Diyos o binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na maging anak niya. Verses 30 to 31, si Apostle Paul ay pinangaral ang tungkol sa kingdom of God at tinuro ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo with boldness, without hindrance. Ito pa rin ang pinoproclaim natin hanggang ngayon, tinuturo hanggang ngayon. Kung ano yung tinuro ni Apostle Paul at pinangaral niya, yun pa rin ang tinuturo natin. Ano po yun? Ang Diyos ay naghahari sa pamamagitan ni Jesus na ating Savior, God, and King. Pangalawa, ng paghahari ni Jesus ay may dalang mabuting balita. Ano po yun? Mabuting balitang yun. Mabuting balita ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Madaling Tagalogin po yan, di ba? Sa Kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mayaman niyang biyaya sa ating lahat. Hindi lang kapatawaran sa kasalanan ang dalang balita ng paghahari ng Panginoon, kundi katiyakan ng kaligtasan. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Madali rin pong Tagalogin yan, di ba? Sinusulat ko sa inyo ito, sabi ni Apostle John, upang kayo na mga naniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos ay mayroon kayong, malaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. See? Tinitiyak ni Apostle Paul na pag ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw ay merong buhay na walang hanggan. Kaya nagtataka ko sa iba, pag tinanong mo, pag namatay ka sa kabuta, hindi ko alam. Ang ibig sabihin nun, wala siyang totoong pananampalataya. Anong sinasabi ng Scripture? Sinasabi ni John sa mga mananampalataya sa kanyang panahon, sinusulat ko sa inyo ito, itong Gospel of John na ito, at saka yung 1 John, sinusulat ko sa inyo ito para malaman ninyo na kayo na mga sumasampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. O ano, meron daw kayo? Pag namatay ka sa kapunta. Sino may sabi? Si Lord. Yun yung pananampalataya. Yung mga hindi nananampalataya, hindi maniwalang totoo ito. Pero once na maniwala ka, then meron kang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Of course, syempre, hindi lang katiyakan ng kaligtasan ang dalang mabuting balita ng paghahari ng Diyos, kundi karapatang tawaging anak, and therefore kasamang tagapagmana ni Kristo. Romans chapter 1 John chapter 1 verse 12, lahat tayo na tumanggap sa Panginoon ay binigyan ng karapatan na maging
mga anak ng Diyos. At Romans 8:17, kung tayo mga anak, then tayo tagapagmana, kasamang tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Wow, grabe, no? Yung mamanahin ni Kristo bilang nag-iisang anak ng Diyos ay mamanahin din natin bilang mga binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At hindi lang yon, kundi ang dalang mabuting balita ng paghahari ni Jesus ay ang pagbabago ng buhay ng mga sumasampalataya sa Kanya in Christ-likeness. Romans chapter 8 verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Anong Tagalog po nun? Sa lahat ng mga nakilala niya noong pamanguna at Kanyang pinili para sila ay maging kawangis ng or kalarawan ng Kanyang anak. Ano po? Tandaan po natin na isa sa mga mabuting balita na pinapangaral natin ay hindi lang yung tayo pinatawad ng Diyos, hindi lang yung tayo mayroong buhay na walang hanggan sa Kanya, hindi lang yung tayo may karapatan na tawagin anak ng Diyos at karapatan samana sa kaharian ng Diyos, kundi tayo'y babaguhin ng Diyos. Amen po? Or tayo'y binabago ng Diyos araw-araw. Kaya si Ate Mina nanggaling siya sa day by day. Kasi day by day, bukod sa nakikita natin ang glory ng Diyos, ay nakikita rin natin ang pagbabagong ginagawa sa atin ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo kung ano yung binago ng Lord sa kanya. Meron na bang binago si Lord sa buhay ng katabi mo? Ano nagbago? Dati nanlilibre, ngayon. Ha? Wag natin sabihin kuripot, baka magtotoo yun, maging totoo yun. Ngayon, nanlilibre pa rin. Yan. Nadagdagan ng piso yung panlilibre niya. O kaya 10 piso or 100. Diba? Dating mapagbigay, ngayon, lalong mapagbigay. Di ba? Amen. Praise God. Tayong lahat tayo magsitayo at tayo po'y patuloy na makinig sa Panginoon. Kasama natin ang Lord sa umagang ito through the Holy Spirit. And I believe na somehow along as we have heard the preaching of the Word, I believe na si Lord nang-usap po sa atin individually. Maaring naramdaman mo habang pinipreach ang salita ng Diyos na ikaw ay tinamaan. Ang ibig sabihin nun, nangungusap sa iyo yung Holy Spirit. Kinakausap ka niya. Pinapakita niya yung mali mo, kasalanan mo, na dapat mabago at gusto niyang baguhin sa iyong buhay. Pero hindi ka lubos na magbabago kung hindi mo pa lubos din na sinusuko ang buhay mo sa Panginoon. Hindi mo lang dapat tanggapin si Jesus bilang Savior, kundi dapat tanggapin mo si Jesus bilang Lord of your life, bilang King, upang siya sa mga oras na ito at sa buong buhay mo ay itatalaga mo ang buhay mo para sa Kanya na siya na ang maghahari sa iyo, hindi na yung sarili mo. Nakahanda ka ba na pagsisihan, talikdan ang iyong mga kasalanan at paghariin si Jesus sa iyong buhay? Handa mo bang talikuran ang iyong mga kasalanan at sabihin sa Kanya at magpakumbaba sa Kanyang harapan at aminin ng mga kasalanan mo, tumingin ng tawad sa Kanya at ikaw ay handang patawarin ng Panginoon? Nakahanda ka rin ba na ipamalas, ipakita at sabihin sa Panginoon ang iyong pananampalataya sa Kanya at sabihin sa Kanya na, Lord, magmula ngayon tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na yung masusunod sa buhay ko. Maghari ka po sa aking buhay. Hindi na po yung aking sariling aking susundin sapagkat alam ko yung mga panahon na yung sarili ko ang
sinunod ko at napahamak ang buhay ko, nagkagulo-gulo ang buhay ko. At ayoko nang mangyari yon, Panginoon, kundi ngayon, Lord, sa iyong harapan, ako'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, at gusto ko po, Panginoon, na tanggapin ka sa aking puso bilang aking Panginoon tagapagligtas. Gusto ko po, Panginoong Jesus, na ikaw ang maghari sa aking buhay. At gusto ko po, Panginoon, na baguhin niyo po ang aking puso't isip nang sa gayon magawa ko ang iyong kalooban mula ngayon hanggang sa huling araw ng aking buhay. Kung ito yung panalangin ng puso mo, maaari ba na itaas mo ang kamay mo sa Panginoon, sabihin sa Kanya, Lord, tinataas ko po ang kamay ko sa inyo. Tanda ng aking pagsisisi at paghingi ng tawad sa inyo, at gusto ko pong ipahayag ang aking pananampalataya sa iyo bilang aking Panginoon tagapagligtas. Amen for that hand. Pwede ba sabihin mo sa Panginoon ang panalangin ito? Ikaw na nagtaas ng kamay sa harapan ng Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, humingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Tumihiling na ako'y patawarin ninyo sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Salamat po sapagkat ikaw ay namatay sa krus. Nabuhos ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang aking mga kasalanan at hugasan ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nananampalataya po ako at tinatanggap ko ang kapatawaran mo sa aking buhay, Panginoong Jesus. Ganon din, binubusan ko, Panginoong Jesus, ang aking puso para sa inyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Magmula ngayon, hindi na ako ang masusunod, kundi kayo na, Panginoong Jesus, ang maghari sa akin. Magmula ngayon, anuman ang sabihin mo, gagawin ko para sa iyo. Kaya tulungan mo ako na maging sensitibo sa iyong leading. Holy Spirit, dalangin ko na baguhin niyo ang aking puso, aking isip. Tahanan niyo po ako, Panginoon. Pagharian niyo po ako. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas at hari ng aking buhay. Salamat sa kamay na mga nagtaas. Pwede niyo na pong ibaba. Salamat, Lord, sa katotohanan na sinabi mo sa iyong salita na kung ipapahayag namin sa inyo ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal. Napapatawarin kami at hugasan sa aming mga kasalanan. Ngayon po, ipinagpapasalamat po namin sa inyo sapagkat merong mga anak mo ang nagbalik loob sa inyo, nagsuko ng kanilang buhay sa inyo, humingi ng tawad, at ngayon ay pinatatawad mo na sa kanilang mga kasalanan. Hinuhugasan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga kasalanan at sila'y malinis na sa inyong harapan. Ganon din naman, ayon sa iyong salita, sinabi mo na kami na mga nakipag-isa sa inyo ay isa ng bagong nilalang at tinatahanan mo ng iyong Santong Espiritu. Kaya Lord, magmula ngayon aming dadamhin ang presensya mo sa aming buhay. Makikinig sa inyong gabay, sa inyong saway sa aming buhay, Panginoon. Mula ngayon at sa mga susunod na araw ng aming buhay, makikinig kami sa inyo, Holy Spirit. Paghahariin ka namin sa aming buhay, susundin ang kalooban mo, ipapahayag ang salita mo sa mga tao upang sila rin ay makaranas ng iyong kapatawaran at buhay na walang hanggan. At Panginoon, humihiling kami bilang isang church mo, isa sa mga churches mo, Panginoon, na kami ay puspusin niyo po sa inyong Santong Espiritu nang sa gayon maranasan po namin ang tulad na naranasan ng mga unang mananampalataya na sila ay napuspos ng banal na Espiritu at sila ay walang takot na nangaral ng iyong salita at maraming tao ang nakarinig at tumugon ng may pagsisisit mananampalataya at marami ang napatawad mo at naligtas at sila ay nagpabautismo at binago mo ang kanilang buhay. Lord, dalangin po namin, iparanas mo sa amin to even ngayon, Lord, sa aming mga buhay. Fill us now, Holy Spirit, with your presence, O God, so that we will be filled with boldness, with power to preach your word, Panginoon, even as we lay our hands to the sick, Lord, they will be healed in Jesus' name. Maging sa mga sandaling ito, sino man sa amin na may karamdaman, Lord, we ask for your healing grace to be poured out upon us, O God. In the name of Jesus Christ, we pray and claim healing by the power of your Son, Jesus Christ. Lord, we pray and claim healing even right now in Jesus' name. Dalangin din po namin, Ama, na patuloy po
pagpalain niyo po rin ang aming mga kapatiran na may kaarawan, Panginoon. May anniversary sa kanilang kasal, Lord, we pray and ask for your blessings to be upon them. Panginoon, sila ay pagpalain yung patuloy nang sila ay maging pagpapala lalo sa kanilang mga magulang, sa kanilang pamilya, sa iyong church, Panginoon, saan man sila naroon, Panginoon. Bless niyo po sila so that they will in turn be a blessing. Maghari kayong patuloy sa bawat sambahayan po namin. Pangunahan kami, gawing parang langit ang aming bawat mga tahanan na kung saan walang gawa ng kaaway ang magtatagal at magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Aming winawasak ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming tahanan. Hindi namin siya pinahintulutan na magtagal sapagkat naniniwala kami na kami pinaghaharian ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos ang mararanasan namin sa aming tahanan. Ang pagkapatawad ng Diyos at pagkapatawad sa bawat isa ang mararanasan namin sa aming tahanan. Ang pagpapala ng Diyos ang mararanasan namin sa aming tahanan. Maging sa mga may negosyo sa amin, sa mga may trabaho, Lord, we ask for your grace, Lord, ng knowledge, wisdom, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa nang sa ganun sila ay magtagumpay sa buhay nito at sila'y patuloy na umunlad sa kanilang buhay at magamit ang kanilang oras, pera, Panginoon, para sa iyong kaharian. Lord Jesus. Lord, as your servant, I pray that you grant upon us, Lord, your blessings sa bawat isa. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya ang kapurihan, sa Kanya ang karangalan, sa Kanya ang kadakilaan at kapangyarihan mula pa noon, ngayon at magpakilanman. In the love of God's people say, Amen. Amen. God bless everyone.